i-announce ni Finance Secretary Ralph Recto ukol doon sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawiin na lang namin ang aming pera sa bangko, mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang kita? So, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung pondo. Ang dalindakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson. Hindi na ako ba't pupunta pa ako sa Scarborough Shoal? Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispan, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Laos, Republic. Ba't yan ang ginagamit nung puro corrupt din yan Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa 50. May tataas mo. Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung VAT. Opo, yung VAT sa kuryente. Yung VAT sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos. Naku, na magso-shoulder ng 20%. Ang ibig ko sana mangyari, yung 20% kung hindi tayo makaliligtas doon, i-distribute mo doon sa tatlo. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Ikaw kumikita ka. Bakit ikaw lahat ang magso-shoulder? Tama? Oo. Diba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko, na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla para kang namimirata Proyekto ho ba ito under National Irrigation Administration? NIA po ba yun o sa Surigao? Baka yung dahil sa parang merong affair ang NIA. NIA po. Baka isa sa mga pinasinag na video. Opo. Baka yun na sinasabi mo. Sige, ipakita natin, direct ipakita. Ayan, NIA pushes contract farming. Ayon, climate smart irrigation to future-proof PH rice farming. Ito ho ba yung sa pangunguna ng yung kumpanya ni Kuya Yuan sa Ligumba? Pero hindi pa yan. May video Yung video na lang ipakita nyo. Wala ba yung video? Inaayos pa ata. Nagbabuffer pa. Ito ho ba yung sa yung Yunlad Corporation? Hindi yan. Iba pa yun. Actually, baka ma-integrate yun. Ayun, opo. Yung binabanggit nila, sang-ayon doon sa video na nakita ko, in-include nila yung budget na ipinagkaloob ko sa Claveria sa Cagayan. Okay po. Maalala ninyo nung early months of the 19th Congress, bago ako matanggal, member ako ng CA. Commission Appointments. Member ako ng CA. Ngayon, ang mga CA members, meron silang komite. Ako yung chairman ng Committee on Public Works. Yes po. Alam nyo na yun 19th Congress. So, naging halos 2 taon mahigit akong kasama ron. Hanggang sa ako'y sa kamalasan, tinanggal. Alam nyo na yun, kung ba't ako pinagtatanggal. Dahil nga doon sa, siyempre, pagkaloob sa amin yun pangkaraniwan, yun ay tradisyon sa Commission on Appointments dahil bahagi ka ng rumiribisa, ng mga nag-evaluate, nag-a-assess ng competence, ng merit ng mga appointees ng President. Siyempre, naghihirap ka rin doon. At talagang, lalo na ako, talagang gusto kong malaman yung appointee ng President o yung designee ng President, karapat dapat. Yun ang tungkulin ng CA, Nelson. Ang Commission on Appointments, isang independent commission na itinalaga ng saligang batas. Pero ang kanyang gawain ay hindi para gumawa ng batas. Yun ay binubuo ng 12 senador at 12 congressmen. Sa Kamara, Ang tanging layunin
tulungan nyo ang presidente, parang pantulong na rin. Pero sa bahagi ng legislature, na yung kanyang mga inappoint, yung kanyang mga ninombrahan, yung kanyang mga ninominate, natutulong sa kanya, sa kanyang gabinete, at mga iba pa, ay karapat dapat. So, susuriin mo yung competence, yung fitness, yung merit. Opo. So, kaso lang, ibang kasama ko, hindi naman sa... wala namang masyadong tinatanong. Pagka nagkindatan na, okay na eh. Kaya ako hindi ganun eh. Kayo binabasa nyo kasi ng gusto eh. Tinitingnan ko kung competent ka. Alam mo, kahit kaibigan. Opo. Kaya makikita mo doon, nung hirangin, ang pinakamatagal na ako na ang pinakamatagal na nagtatanong eh. Nung hirangin yung secretary ng Foreign Affairs. Opo, Secretary Enrique Manalo. Oo, siguro kalahating araw ako nagtatanong eh. Oho. Tapos tinitingnan na ako ni Jinggoy eh. Alam mo naman, pag tumingin eh, parang, tama na eh, ikaw nung kanina. Hindi gano'n. Nung hinirang yung chairman ng secretary ng Department of Energy. Opo, Rapi Lutilla. Dalawang araw ako nagtatanong. Opo. Dalawang araw? Dalawang araw. Dalawang magkasunod na hearing. Tinetext na nga ako ni speaker eh. Opo. Huwag mo na pinahirapan. Hindi ko pinahirapan, tinetesting natin. Opo. Ngayon, dahil sa gawain na yan, so pag nahirang naman sila, kamukha ako, Department of Public Works eh. Opo. Manibunuan naman yan. Oh, Opo. sir, meron po kayong nakatalagang kayo po kung saan nyo po gustong ilagay. Oho. Ayoko ng flood control. Ayoko yan, sabi ko, dahil walang nakokontrol dyan eh. Hindi kaya i-control yung flood. Opo. Sa flood control, yung nakokontrol yung flood eh. Ay yung anong tawag, yung budget ang nakokontrol, yung flood hindi. Hindi kaya yun. Nawawala. Opo. Saan mo ilalagay? Sabi ko ako, water management ako. Maglalagay ko ng dam para sa ganun, yung patubig. Kasi alam mo, farmer ako eh. Impounding area pala Palaging gusto nyo. nakatatak sa isip ko na yung Tarlac, kung bakit walang irrigation ng Tarlac. Opo. Landlock yung Tarlac, tapos wala kayong irrigation. Ng lupa eh. Hindi ba minsan eh, kung di ako nagkakamali, 15 Congress yata yun eh, o 17 Congress. Tinanong ko yung administrator ng NIA eh. Oho. Ano na yung ibig sabihin ng NIA, Jen? National Irrigation Administration. Ano? National Irrigation Administration. Pinalitan ko yun eh. Ano ba nung time na yon? Pinalitan ko yung Ano na po naging ibig sabihin National Irritation Administration. Na-irritate. Okay. Na-irrita. Sabi ko, administrator... Nanggel pa ata nun eh. Ha? Si Nanggel. Hindi pa? Parang retired general eh. Opo. Administrator, yung po bang Tarlac ay bahagi pa ng Republika ng Pilipinas? Abay, siyempre naman. Napaganon siya eh. Opo. Opo, sabi niya, no? kung bahagi pa ka ako ng Republika ng Pilipinas ang Tarlac, bakit ang mga irrigation hanggang Pampanga lang at hindi tumutuloy Dito sa Tarlac? Tarlac, oo. Hindi, inabara na doon, ano? Oho. Ibig ko sabihin, kaya ko lang kinukwento ito. Kaya ako nailagay sa, dahil sa kagustuhan ko na nakakintal pa sa akin yung hardship and difficulties ng mga farmers sa Tarlac. Opo. So, ang ko, hindi ko naman mailagay sa Tarlac dahil wala nga akong pagkukunan ng tubig. Dahil wala pa yung balog-balog Yung dam. balog-balog dam, Yung opo. balog-balog dam na yan, Nako. naging isang mahiwagang palaisipan. Pangulong Noynoy pa yan. 24 na taon na yata ang nakararaan. Hanggang ngayon, Sen, hindi pa natapos-tapos yan, ha? Wala. O Hindi, ito, hanggang ngayon, so ngayon, dahil malaking dam. sa kagustuhan kong makatulong, na-identify ko yung Claveria. Magandang pagkunan. Sa Surigao ho yan, Sen. Claver, Surigao, o Claveria... Cagayan. Claveria, Cagayan, opo. Kasi meron kasing Claver, Cagayan. Tatlong dam. Malaking halaga. So, sabi ko, dam. Opo. O ngayon, napatunayan ko. Napatunayan ko. Kasi sabi ko, bago ko ilagay yan, anong productivity noong wala pa yan? At pag mailagay yan, anong productivity? Ngayon, malinaw na. May talaga inaral Kaya niyo para. kapag nakita mo yung nagsasalita yung mga farmers, isa ako sa kanilang salamat po, sabi nila. Ganun. Isipin mo, 350 hectares ang napatubigan. Maganda po. 3,500 na farmers ang na-benefit. O nilagay mo sa flood control. Wala.
Kaya, nasaan ang 5,000 flood control projects na pinondohan mo ng about 450 billion pesos? Wala, inanod po ng baha. Kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po. So, ngayon pa lang tinatakot ko na eh. Hindi, akala ko sa Senate Foreign Relations, iba pa yung Blue Ribbon. Iba naman yung Blue Ribbon. Ikaw naman, hindi naman foreign relation yun, flood control eh. Kaya nga po eh. Maliban na lang yung mga flood, pinalipad mo sa aeroplano at pinapunta ng Siberia o kaya ano. Yan ang sinasabi natin. Ngayon, bakit? Bakit ganun na lang? Para mausisa ko nga. Ayun, tama naman. Hanggang sa bigyan nila ako, sabi ko, gusto ko, water management. Ngayon, pag sinamahan mo ng contract farming, yung nakita kanina, makakatulong ka. Kailangan kasing productivity, yun ang itaas mo. Hindi dumadami ang lugar na pagtatamnan. Totoo. Umuunti pa nga yan because of the pressure of population. Pabahay. Totoo. Kalsada. Iba pa. Kalsada lang. Papaunti. So, ang gagawin mo, itaas mo yung productivity. Kaya pala, Sen, tuwang-tuwa si Kuya Yuan Saligumba. Sabi niya, Jen, ng Yunlad Corporation. Ako, sabi niya, Jen, napakalaking yung tulong. Yung konsepto na yan, kasama ko dyan. Ngayon, nag-meeting na kami. Ngayon, kukwento ko na sa inyo. Miniting ko yung NIA. Sabi ko, ikaw NIA, ito ang gawain mo. Di ba? Ay, tama. Si regulator ka eh. Si Gulian naman yan. Pero wag ka nang magmamarketing. Magiging inconsistent. Hindi ka pwedeng regulator, nagmamarket ka pa. Ayun. So, bibigyan kita ng kapartner. Yung konsepto kasama ko dito. Alam mo dito ka kung ganyan. Dito, pwede tayo makapagbenta ng 20 pesos na presyo ng bigas. Pero hindi sa paraan ng pamahalaan ngayon. Totoo po. Nang hindi masasaktan. Ibang kaparaanan. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, sa paraan gusto natin, masasaktan ng farmer. Tingnan mo nangyari, ibinaba sa 20 pesos, nasaktan ang farmer. Yung mismong farmer ang pinuntahan sila ng trader, kanya 20 pesos na lang ang bigas. Bigay mo na sa akin yan. Kung 7, 9 po ang bilihan ngayon. Sen, ako, grabe. Ayan sinasabi. Samantalang ang sinasabi ng Pangulo, 17 to 18 pesos daw po ang per kilo. Tingnan nga natin kung nandiyan yung video. Andiyan ba, direct? Okay na ba yung video? Hindi na po. Baka iba yung naipadala ko. Di ba? Sa isang araw po, Sen, ihapon natin. Sa Disyembre na lang, baka sakaling mas... Ano ba tayo ngayon? July, di ba? Malapit na. Disyembre, malapit na. Sen, isa pa po ito. Ito yung viral kasi sa social media. At gusto din po nilang makuha ang inyong reaksyon ukol sa bagay na ito. Pahintulutan nyo lang daw po. Ukol dun sa ini-announce ni Finance Secretary Ralph Recto ukol doon sa 20% ibabawas na buwis doon sa kita, ang tawag nila interest, passive investment sa mga perang naka-time deposit sa mga bangko. Sabi ng ibang mga depositor, kung gano'n na niya, babawin na lang namin ang aming pera sa bangko at mag-aalkansya na lang kami. Ba't pa namin dalagay sa bangko, babawasan pa rin nila ang kita? So, sino tinatanong mo ngayon? Kayo po, Sen, gusto nilang makita, ito ba pagdating ba yun ng San Marcoleta sa Senado, pwede ba nilang reviewin ang panukalang ang batas na ito sapagkat may kinukota niyang batas na direkto na kaya nila ito ginawa, nagpapatupad lamang daw po sila ng batas, Sen. Sige. Nelson, ikaw muna. Sige. Nelson, banatan mo. Wala tayong magagawa dyan. Batas yan. Kailangan yan, i-repeal natin. Hindi nga, nagpapanukala pa lang, wala ka pang i-repeal, nagpapanukala. May batas na po, Sen. May batas daw po. Pinapatupad na po nila. Ang ano? Yung July 1. Anong batas? Yung 20%, kasi dati, ang buwis sa time deposit. Tinatanong mo, parang may batas ka mo na naman. Sabi daw po ni Senador Ralph Recto, meron ng batas na inaprobahan noon, ipinatutupad lang daw po nila ngayon. Yung may kinalaman doon sa 20%. Ang pagkakaalam ko, hindi batas yun eh. Ipinatupad yan panahon ni Kim Inares, panahon ni Pinoy. Okay. Pero check nyo ko, kung maaaring magkamali ako. May bago, Sen. May bago. Sige, tingnan mo muna kung may bago. Opo. Pero ang pagkakaalam ko, panahon ni Kim Inares, pinatupad yan. Ganito yan eh. Hindi naman yung principal na alam mo, ang savings mo, kunyari, ikaw na lang gawin natin halimbawa kasi si Nelson, wala namang gasinong pera ito. Ikaw ang mayaman dito. Halimbawa lang, halimbawa. Kunyari, meron kang 10 million. Okay. Kunyari lang. Opo. Bagamat maliit yung pagkakahalimbawa ko. Tama.
Hindi naman yung 10 million yung Opo, yung tubo nung... depende kung saan mo nilagay. Kung halimbawa, kung savings lang, delikado naman kung yung kita mo doon kasi, alam mo kung savings lang. Opo. Ako, Diyos ko, kahit 10 million pa yan siguro 1.2% per annum. Per annum. Yes po. Pagkatapos, siguro yung 10 million mo siguro baka... Kung naka-time deposit, medyo malaki. Hindi, savings muna. Savings muna, okay po. Kung sa savings yan, 10 million, baka sabihin mo ng 90,000 pesos. Sa isang taon. Isip-isipin mo, pera mo. Tsaka ngayon kukuha ka ng 20% noon. Yes, yung galo sa 90,000. Kahit na palagay mo sa time deposit, o kaya sa mga bonds, halimbawa, may sinasabi silang lock-in period, 5 years, 3 years, blah, 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 10 years. At doon nakalagay, pwedeng 4%, 4.5%, 5%, 6%. Yung kita mo doon, yun ang tatagain. Yun ang kukutungan ng 20%. Ayun. Kasi isa na po kung kutong ang na... Kasi nga parang klasipikadong kutong Bakit ka mo? Pinagsikapan na ipunin ni Jen yun Oo naman, Nagkataon na hindi niya gagamitin muna yung pera sapagkat nakaririwasa naman ito. Meron namang iba pang pinagkakati. Passive income lang yan. Nilagay niya sa bonds. Opo. Halimbawa, XYZ company, nag-issue ng bonds. Kumita siya ng, palagay mo 5.5% din, 5 years, sabi niya. O di may monthly ka, palagay mo sa 10 million mo, may monthly kang 150,000. Kunwari lang, di ko alam kung magkano yun. Yun ngayon ang itatax. Every 3 months, halimbawa yung, yung yield mo, itatax ka ng 20%. Tingnan mo ang problema diyan na nakikita ko. Kapag nag-issue ng bond yung XYZ company, ang kasangkot diyan yung bangko, ang conduit yung bangko, di ba? Yes po. Tapos si Nelson, tapos merong depositor, Nelson, ikaw ang bangko, isang depositor. Ako depositor. So, bangko, depositor, at saka yung kumpanya na nag-issue ng bonds. Okay. Bakit ngayon, ikaw lang, sinong depositor? Ikaw, Ako po, Bakit ikaw lang ang mag-shoulder ng 20%? Ang ibig ko sana mangyari, yung 20%, kung hindi tayo makaliligtas doon, i-distribute mo doon sa 3. Kasi kumita din yung bangko, kumita din yung Kumita ka, ikaw ang bangko. Ikaw, kumikita ka. Bakit ikaw lahat ang mag-shoulder? Tama? Oo. Diba? Kasi, nung ikaw ay puntahan ng bangko, pumirma ka, wala man sinasabi na itatax ka ng 20. Lalo na nung yung panahon na sinasabi ko na si Kim Inares ang tumira niya. Bakit bigla para kang namimirata Bakit sa'yo ba ito? Pati pa naman? Kasi sa nito meron daw kasing batas, July 1 na napirmahan. Ang title ng batas Capital Market Efficiency Promotion Act o CMEPA, Republic Act 12214. Yun daw po yung... Capital Market Efficiency Promotion Act, July 1, napirmahan daw po. At ang batas na ito ay magpapataw ng 20% tax sa interest sa lahat ng uri ng passive income mula sa iba't ibang investment sa mga bangko. Kung ikaw ay mangingisda, Opo. si Nelson, merong maliit na fish pond. Opo. Mangingisda ka. Oo. Doon ka ba mangingisda sa fish pond niya? Ay, siyempre, hindi ko po pwede. Binaril ako ni Nelson. Kanya na yun, pumunta ka sa high seas. Sa dagat ako pumunta sa dagat. Doon ka doon ako mangingisda. Makipagsapalaran ka. Salubungin mo yung China at mga Vietnamese. Makipagsapalaran ka in open, in high seas. Yun. Pero kamo, kung ikaw ang BIR, puro katamaran naman ang niya. Gusto niyo makakuha kagad po ang inyong pupuntahan yung nandun na yung mga isda. Nandun na, yun na nga po. Bakit sa tabi, capital market? Capital Market Efficiency Promotions Act. Malayo naman sa pangalan lang. Capital ang pinag-uusapan pero ang tina-target mo yung kita, yung passive income Di ba? Bakit hindi passive income? Passive income tax system. Halimbawa, ako nga ako, initially, yun ang masasabi ko dyan. Ayun. Pero dapat siguro ma-review ito sa pagpasok ng Kasi ang worry ng mga depositor ngayon,
baka magkaroon ho ito ng... Warning ng bangko. Yung sa Baka bangko. magaling Kasi nakakahihina po ang banking system natin ito, Sen. Di ba? Baka magpahina po ito. Bakit hindi lumaban yung mga bangko? Kasi yung market nila ang delikado rito. Imbes na marami yung papasok sa, let's say, maski na treasury bills lang halimbawa. Opo. O kaya bonds. Ang dami yan eh. Marami. May debenture, may bla bla bla. Okay. Itatax mo naman pala. Kaya yung halimbawa, yung rate niya, halimbawa 4.5%, hindi na yun ang net eh. Sasabihin nila, 5.5 net, 4%. Hindi na yun ang net kasi alisin mo yung 20% eh. So sasabihin nung mag-invest, dadaling ko na lang sa Singapore. Wala naman ganun sa Singapore. Mas maganda pa nga po doon, pag nagkataon. So makikinabang ngayon, ibang bansa. Lalo na kung malaki yung pera. Kasi nga kung ganyan ang gawin, ito ang pinakatamad na gawain ng pagre-raise ng yung pondo. Ang daling dakpin na nandun na sa palaisdaan ni Nelson eh. Hindi na ako ba't pupunta pa ako sa Scarborough Shoal? Makikipag-away pa ako sa mga kung sinong kalabang ko doon. Samantalang yung pispa, punong-puno ng tilapia yan. Sasalukin ko na lang. Katamaran yun. Ano ba ito? Ipare-review siguro ito, Sen. Kasi... Alam niyo naman. Marami ding mga netizens ang nagrereklamo dito. Nagrereklamo eh. Opo. Dapat siguro, Sen, ako na magrekomenda sa inyo. Baka pwedeng ipa-review niyo po itong batas na ito, si MEPALO. Gawin natin sinipa na ito. Ako nga rekomendasyon ko ito, di ba, nung Friday, Nelson? Ang ako lang, rekomendasyon ko, gawin natin, dagdagan na natin sa ng 20% efficiency ang tax, ang pangungulekta ng dapat BIR. baligtad eh. Oo, di ba? Wag yung kasi nga gusto nila yung madali eh. Ang dali naman na itaas mo yung tax efficiency, di ba? Opo. Yung pangungulekta ng reviewin natin yung tax effort ng government. Yan naman, may ratio yan eh. Let's say 15% ng GDP. Opo. Mapatunayan mo halimbawa, boss, ang Pilipinas on par. Tingnan mo ang Vietnam. Vietnam 14.9% lang. Yung kanyang efficiency effort sa collection. Tingnan mo kanyang Cambodia. Di ba? 12% lang. Pero pag sinabi mo, tingnan mo kanya yung Laos Republic. Ba't yan ang ginagamit nung puro corrupt din yan eh. Ang gamitin mo yung Singapore, halimbawa. Hindi ko naman sinasabing walang corruption sa Singapore. Yun siguro yung template. Singapore, 28% ng GDP. Boss, 25 ka lang, okay na kami. Kasi kesa sa 50. May tataas mo. Yan. Sa panahon ito pa naman, pinapaalis ko yung VAT. Opo, yung VAT sa kuryente. Yung VAT sa sale ng kuryente. Yung sa petrolyo. Sasabihin sa akin ni... Secretary Recto. Sasabihin sa akin ni Miss Vilma Santos. Nako. Senator, huwag mo namang mahirapan naman ang asawa ko dyan. Hirap na nga siyang makapagpundar ng ating buwis. Paghanap na mapagkakakitaan. Tapos tatanggalin mo pa yung VAT. Mahirapan na naman siya dyan. Hindi na nga nakakauwi ng mga ilang gabi yan dahil sa di ba? Tapos aalisin mo na naman yan. Sasagot ko lang naman, ma'am, pasensya ka na kasi kung babasahin po ninyo yung original po na kahit na po yung hindi yung pong batas ng kuryente, yung EPIRA kung sabi. Wala naman pong VAT diyan eh. Sapagkat yun consistent siya do sa gustong mangyari nung layunin ng batas na ang kuryente ay maging mura. Ayun, opo. Di ba? Abot kaya. Ang nakalagay abot kaya. Wala, hindi lang ang Tagalog. Sinabi niya kasi affordable. Pero pag tinranslate mo yon sa Pilipino, abot kaya. Ayun, Hindi abot langit, di ba? Abot kaya. Okay. Nilagyan mo ng VAT. Kaya, tumaas. Hindi po yung consistent sa batas. Paano ngayon yan? Pakisabi niyo po kay Secretary Recto na umisip po siya ng ibang paraan. Baka naman meron. Marami pa. Kung kinakailangan pong pumunta sa bundok para i-tax lahat ang mga punong kahoy, okay lang po sa akin. Bahala na po. Pero wag po ninyong dito kukunin. Tama. Kasi ang dali kasi. Kung yung madali, yun ang Kasi takip na takip nila kagad eh. Totoo. Wala nang... Naandyan eh.
Oo. Ay ba nyo magbaka sakali? Kasi kung sa gubat, may kalabang, may ahas dyan. Opo. May makang ano, tsaka mabilis yung ano dyan. Hindi mo basta mahuhuli yan eh. Opo. Pupunta siya sa palaisdaan ni Nelson. Nako, ando. Yung mga bagos sa tilapia, isasalukin mo lang na gano'n eh. Walang ka-effort eh. Nako. Kaya nga ako, sabi ko, yung tax effort, taasan lang ako yan eh. Opo. Oo. At saka yung kanyang butihing may bahay. Ito na po ang ating Vox Populi. Alin ang dapat bigyang atensyon ng Senado? Sabi ng isa, A. PRRD Act. B. Resolusyong nagsasabing unconstitutional ang pagkakahuli kay PRRD at dapat na siyang pabalikin sa Pilipinas. Ang mga reaksyon, B, yung resolusyon ni Sen. Dante Marcoleta, the best. Kita mo na, Pablo ng Antipolo. B, yung dalawang resolusyon ang dapat pong unahin ng Senado, Nestor N. de las Alas, Bonggao Tawi-Tawi. B, yung dalawang resolusyon po ang dapat unahin, Romel Nipay ng Pasay City. B, resolusyon po ni Kong Dante, Senador na po Marcoleta, Rezen Quintana, Quezon City. B, saluto Senator Marcoleta, hopes siya na ang maging Senate President. Ba, Sheila Hishman, Sydney, Australia. B, doon tayo sa mas maraming makikinabang, kaya doon tayo sa magpinsan, Alexander Jose ng QC. Ayun. Gusto ko yun. Magpinsan nga naman. B, ang resolusyon po ni San Dante Levy ng Rizal. B, yung resolusyon ni Senador Marcoleta ang makakatulong para makauwi si PRRD. Illegal pong pagkakaresto kasi sa kanya. Jury Arenas, Caloocan City. B, mas meron pong pakinabang sa na magpinsang buo na resolusyon ng Senador Dante Marcoleta, Rom Carandang, Calamba City. Dahil mas maraming mamamayan na makikinabang. Mapapanagot kasi ang gumawa ng pagdakip kay PRRD, Francis Rendon, San Pedro, North Ilocos Sur. Nasingil na po namin ni Nelson ito. Baka pwedeng kayo daw pong bumati. Nakakuha nyo na yung bayad. Yes po, yes po. Para wala pa nakarating. Happy viewing at belated happy birthday kay Gary Remoquillo ng Barangay Landayan, San Pedro, Laguna. Happy viewing kina Brother Santi Antimano, Brother EJ Antimano, Brother Emil Santiago, Brother Francisco Marcos, District Staff ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Happy viewing kina Tita Mids at Brother Meleso Salinas ng Santa Rosa, Binyan, Laguna. Happy birthday, Joey Natalie Basig. Happy viewing po kay Brian Malana, Mata Verde ng Isabela. Pa-shout out naman daw po si, Loida Cabral. Aba, Idol po niya si Senator Dante Marcoleta. Ayan. Loida Cabral. Nilagay mo lang eh. Jen Sumarjaga nakalagay. Ayun. Ay, nako. Sen, marami nag-request itong balikan natin yung hinihingi, ng paliwanag ng Supreme Court, kataas-taasang hukuman, sa Kamara de Representante, Nelson. Ito'y tinalakay natin noong nakaraang Biyernes. Diba? Sa halos lahat ng mga social media ay nag-viral po ito eh. At pinick up na napakaraming mga influencers, Nelson. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata nung binabanggit natin. Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala siya na, Humihingi siya ng impormasyon. Sapagkat merong dalawang nakabinbin na petition sa kanila. At sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. Opo. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. Diniscuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang inihingi. Opo. Isa-isahin natin, Sen. Hindi, wala na tayong panahon eh. Pero ang masasabi ko lang, yung mga salient points na lang na gusto niya palutangin, Sen? ang masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema, magkakaalaman na ito eh. Yung una kasi, yung letter A, the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Okay. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang. Dito na tayo magtapos. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang i-file na magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-4. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19. Opo. 2024. Yes.
Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath, Okay. Opo. ano ang estado ng unang tatlo? Mahihirapan silang, Oo nga. mahihirapan sila rito. Ano, kung estado, Sen, ano bang dapat na sabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala File. sila. Estado ang pinag-uusapan. Basta kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang ang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito eh. Hindi naman lang pwede sabihin, under oath. To the Supreme Court, sabi niya halimbawa, Your Honors, with all due respect, tinulugan po namin yung tatlong impeachment complaint. Hindi po pwede. Grasya. Oo, yari tayo doon. Kasi paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinala ron February 5. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado ng unang impeachment complaints na ipinail? Opo. Paano mo sasagutin? Paano nila sasagutin? Sumagot ang kasi sapagkat ito nakadirekta sa dalawang kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Oo. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 eh. Wala nga kinalaman ng dito eh. Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman Tinuro kasi lahat. hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun nga. Oho. At wala rin naibigay. Ito, paano mo sasabihin? Ano ang status ng tatlong complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Yung naunang tatlo yung tinutukoy niya saan, no? bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Per year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan. Ayun. Kaya pinalo mo ng February 5. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A Ang hirap na magkakaala. sagutin, ano? May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, nandun na ako sa Senate by, di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong tatlo? Hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Di ba? Gusto mo? Naku. Ayaw nyo sabihin kung ano estado, ako magsasabi kung ano estado. Di ba? Yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Hawak mo naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo nga po, no? Oo nga. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. At ang mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Ano yan, kapag hindi nyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Makukontempt ka. Contempt yan, may kulong mo yan. Senator Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Kung matutuloy. Opo. Hindi, pero teka lang, Sen. Merong... Di ba kanina? Opo. Papakita ko rito, yung isang mga rami reporter dito, Opo. yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Naku. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning sa Kamara, sa Senado, na para baga may timetable na nasa, di ba? August 4. May August 4. Hindi yan matutuloy ng July 28, 29, marami kami hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at sisimulan na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit. Anong araw? August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang.
Sabi nga nung AI, it's a strong word. Preposterous. Preposterous. Di ba? It's a Hindi, strong word. Amerikano nagsabi, what the hell are you talking about? Doon tayo magsimula, yung salitang yun. Ayun, Hindi mo po pwede naman basta na lang gumawa ka ng Ogospor. Teka muna. Paano napunta ron? Oho. Kasi yun na po, Sen, ang halos, well, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon. May lumabas na survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni VP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey, Jen? Ako number 32 ako sa survey. Ha? Oho. Hindi ba pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, you will do well in doing surveys on Philippine products. Yung ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it. Magsimula tayo sa bagong isda. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Opo. Sarap niyan. May bagong balayan sa Batangas. Opo. Merong bagong napada sa La Union. Ayan, ako. O mag-survey kayong lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino dito sa tatlong bagoong. Anong klase ng bagoong? Yan na lang kayo. Pero para pakialaman pa ninyo kung ano yung naisip ng tao, political matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Number 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga botante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Ito yung bracket ko eh. From 32 hanggang 22 lang ako. Hindi po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kayo po mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Naku, mabigat nga yan, Sen. Pero teka lang, Sen. Exhibit A. Opo, kayo ang unang ebidensya. Buhay na saksi. Hindi, kasi merong isang senador. Sen? Pinaiinit mo na naman ako. Hindi. Ito factual. Ito lalamig na ulo nito. Ito yung gawain nitong dalawang ito eh. Ito, Sen. Patapos na tayo. Ito, lalamig ulo dito. Ito na. Meron po Lalamig. Alamig mo na. Meron kasing isang bagong kongresistang bagong halal. Ayan. Dating senadora, dating DOJ secretary. Ang sabi niya, sobra naman yung kataas-taas ang hukuman na yan. Overreach saan niya? Grabe makapag-utos. With all due respect. Bakit pinakialaman? Bakit pa niya pinakikialaman yung mga bagay na yan? Yan abogado impeachment. po ito, ha? Dating DOJ secretary. Dapat yan sa Senado lang. At ngayon, naging, parang akala niya yata sapagkat siya naging kongresista ngayon, pwede na niyang questionin ang kataas-taasang hukuman, Sen. Lumambig ba ulo niyo, Sen? Lumamig ang ulo mo. Kasi natuwa ako. Yun po, di ba? Pero akala niyo mauuto niyo. Ang akin po, ang punto ko dito, Sen, para sa isang senadora, dating DOJ secretary, dapat pa niyang sabi ko abogado. Hindi ako pangkaraniwang mamamayan lang, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan. Patawarin niyo na siya, patawarin niyo na. Alam niyo, ang pagpapatawad, alam niyo naman, nasa Biblia yan. Mas lalo kayong magiging dakila. Kapag kayo nagpatawad. Lalong-lalo na sa mga nadidimla ng isip. Di ba? Magpatawaran tayo. Siya yung nagkaroon ng overreach. Pinagagano ko po kasi yung ngipin sa ngipin. Anyway, resulta na po. Resulta na tayo, Sen. Wala na? Wala na. Meron pa ba? Magbe-break pa tayo. Akala ko, resulta na tayo. Reaction pa. Ito reaction. B, para po sa akin po, mas maganda itong resolusyon ni Senador Marcoleta kasi makakatulong na kay FPRRD kaysa kay Senador Amy na posibleng sa admin na ito magagamit dahil sa dami ng di magandang nangyari. Carol Noses ng Hong Kong. Abi, mas maganda ang option na ito dahil may existing na tayong batas. RA 9851, John Paltingka ng Quezon City. B po, para mapakinabangan po ng marami at nang maiuwi na din po si FPRRD, Divine Nonan
Bonham Road, Hong Kong. Mas mapakinabangan ito ng mga Pilipino. Monico Antonio ng Caloocan. Dapat po na mas bigyan pansin at agarang desisyon ang magpinsan na panukala ng Senador Marcoleta. May balik na agad ang Pangulong Duterte. Jasmine Galang, Batangas City. Mas maganda pong resolusyon ni Senador Marcoleta dahil pakikinabangan agad at may mananagot. Ginaya Mayam-o, Castle Peak, Hong Kong. Ayun! Resulta na tayo? Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na, alin ang dapat bigyan ng atensyon ng Senado? A. PRRD Act? Nako, 0%. At yung B, dalawang resolusyon ni Senador Marcoleta. 100%. Mukhang napaglimi-limi na sen mukhang mas kapakipakinabang po yung dalawang resolusyon na ihahain po ninyo. Ihahain niyo pa lang yan. Paano na ipaliwanag namang mabuti ni Nelson kasi? Yun na nga po. Kahit sa harap ng kanyang Avatar. Pero next week po, ihahain niyo na po yan sen ha? Baka in-expect ng ating mga kababayan Balita ba yun? Para pinag-usapan lang natin. Balita siyempre, ba yun? Oo, balita yun. Nakatakdang ihain ni Senador Dante Marcoleta.